araw ay pag-uusapan natin itong Suzuki GSX S1000 after 4 years buhat nang napili natin ito. Pero bago yan, talakayin muna natin ang specification ng motor na to. Meron siyang 4-cylinder 999cc displacement engine na nagpo-produce ng 154 brake horsepower. 4-piston Brembo brake caliper sa harap, single piston Nissin brake caliper sa likod. Meron siyang kabuang bigat na 214 kg, fuel tank capacity na 70 liters, tatlong riding modes. Isa pa pala sa dapat nyong malaman sa motor na to, wala itong cruise control. Pangalawa, pagdating sa fuel efficiency, nasa 14 to 17 km per liter lang ako nito. Pero ang maximum fuel efficiency ko naman ito ay maabot din ng 21 km per liter. Pagdating sa riding mode, hindi ka makakapagpalit ng riding mode habang tumatakbo yung motor. So kailangan itigil mo muna siya. Isa pa sa nakikita ko na dapat improve sa motor na to, yung kanyang instrument panel display. Sa ngayon, naka-monocolor lang siya. Mas maganda yung siguro kung i-improve nila yung instrument panel display nito. Saka pagdating sa suspension naman, medyo matangtag to. Hindi ko lang alam kung lalambutan mo yung setup niya kasi adjustable naman yung suspension niya eh. Itong motor kasi na to, naka-setup siya para sa expressway. Pagdating sa mga national road, madali siyang maniobra. So, yun naman karakteristik ng mga make bike. Lastly, ang motor na to ay mabibili mo sa halagang 745,000 yen. At kung meron kayong ibang katanungan tungkol sa motor na to, i-comment nyo lang dyan sa my comment section. Halos wala namang nagbago dito sa motor na to kasi nga 13,000 kilometers pa lang yung matatakbo niya. Pero 4 years old na to yung motor na to. Pinakamalayo nito na narating. Yung pinakamalayo na narating ito. Baguio lang yung pinakamalayo na narating nito. Uy, bukas pa pala yun. Hindi nagbago yung power niya. Gano'n naman. Kapag binirit mo, talagang bibigay niya sa'yo kung ano yung gusto mo. Ikaw na lang yung magsasawa. Ikaw yung aayaw. Okay. Port shifter to. Oo. Kwarta. Tercera. Wala tayong hawak. Clutch. Yan, port shifter. Grabe yung power niya. Yung preno niya, sakto lang. May ABS to kaya pag mapiga yung pagpiga mo ng preno, okay lang, i-release din niya. 1, 2, 3, go! Itong motor na to naka-design ko para dito sa MacArthur Highway, sa mga national road. Pagdating kasi sa expressway, kung halimbawa masyado open yung highway, sasapuin ng ulo mo yung hangin kasi nga wala siyang wind. Ang tawag ito, wind shield. Wala siyang shield against wind.
matagtag siya. Ganito na maraming yung nakaubok na daan. Yung mga semento niya ating nire-repair, matagtag. Naka ano pala tayo, naka B, IA, B. Tapos traction control natin 3. Ito yung pinaka ideal ko na setup dito. Ano? Napakadaling naman ni obra dito. Pag dito lang sa may National Highway, MacArthur Highway, Olongapo-Gapan Road, Maharlika Highway, ganito lang to. Oh, may kulay. Bang bang bang. Makakapag-decelerate ka kaagad eh. Marinig mo yung bang bang bang.
Wala tayong naging problema sa motor na to. Ang naging issue ko lang dito sa motor na to ay yung na-flat yung gulong natin. Yun lang. Pero bukod dun, wala na. Madali siyang maintain. Sakyan mo lang siya every 2 weeks para hindi siya may stock. Gumulong-gulong yung langis sa loob. And then, palitan mo yung langis. Madali lang naman yung pag-change oil nito eh. Kahit kayo, pwede kayo mag-change oil ng motor na to. Madali siyang i-change oil. Kaya para sa mga motor lovers na katulad ko, 100% may recommend ako sa inyo ang motor na to.